Hello everyone. I'm Natalie Tulibas. And I'm Norel A. Tabaranza. We are from Group 5 from BSBA 2D. So we will interview one of the 5 women about their motherhood experience. Including giving birth, pregnancy, and taking care of their children. Ma'am, pwede po kayo ma-interview po. Ano pong pangalan niyo? Pwede, Regine Torres, pangalan ko. Paano mo pa na-realize na buntisa po kayo? Pag hindi ka nagkakaroon, mga 1 month or lagpas, kasi pinakalumalabas namin ay ng pag nabuntis ka, 3 months bago before lumabas yung pregnancy test niya. May mga sakit po ba kayo naramdaman po habang nagbubuntis po kayo? Meron ding maselan, meron ding hindi. Yung sa una kasi, maselan ako, nahihilo, tapos yung naglilihi, marami, iba-iba, hindi rin naman kasi pare-parehas. Ano-ano po yung mga bagong naidulot po sa habang nagbubuntis po kayo sa inyo? Yung nahihilo, nasusuka, tapos may kakainin ka, tapos mamaya mawawala ulit, tapos babalik ulit, tapos iba na naman kakainin po, minsan ayaw na. So ano po yung mga challenges na mga kinaharap nyo po nung nagbubuntis po kayo? Lalo na yung nagle-labor, mahirap. Kasi pag nagle-labor ka, masakit. Hindi mo maintindihan kung saan ka pupunta, kung anong gagawin mo, may masasampal ka pa nga, kung ganon. Tapos minsan kasi, yung iba nagle-labor, lalo na pag yung normal, masakit. Lalo na yung mga, ang iba-ibang mababanggit mo, ganon. Mga ilang hours po kayo nag-labor? Kasi nag-labor ako 1 day or 2 days ako nagle-labor. Ganun. Matagal din kasi mahirap lalo na pag nilagyan ka ng yung pampahilab. Mas masakit kasi yun eh. Mahihirapan ka lalo. First pregnancy nyo po yun or na po? Pangalawa? First yun. Yun yung pinakauna na nagkaroon ako ng anak. Kasi mahirap. So nagkaroon po ba ng komplikasyon yung pagbubuntis nyo po? Oo, nagkaroon. Muntikan pa nga ako ma-cesarean. Kaso pinilit ko talaga na Pero okay naman kahit papano. Kaso nga lang, may nagka-problema na overdue, ganun. Kasi mahirap. So lumagpas po sa weeks po? Oo, lumagpas siya. Lumagpas sa week. So nagkaroon po ba kayo ng problema sa pagpapa-breastfeed po o pagpapadede po sa baby nyo po? Hindi naman. Hindi ako nagkaroon ng problema kasi malakas naman yung ng gatas ko. Kaya okay. Nung nanganak po kayo, paano nyo po naiwas or nailayo yung sasakit po yung baby nyo po? Ingat ka lang. Kasi kailangan mo rin bantayan. Hindi naman pwede na iiwan-iwan mo basta-basta. Basta okay yung bata. Tapos pag busog yun, pwede mo na iwan. Pag na yung bata. Pwede mo siya iwanan lang onte, tapos balikan mo na naman, makakakakilos ka na. Ganun. So yun lang po. Thank you po. Thank you. Welcome. Thank you po. So good afternoon, my name is Fred Christian Guba. Ako po yung mag-interview kay ate ngayon. So ate, ano pangalan mo ate tapos? Edad mo? 33. Tapos, paano mo ma-realize na buntis ka na? Anong mga sintomas ang iyong mararamdaman para masabing buntis ka? Nahihilo, nagsusuka, walang ganang kumain. Siyempre, mag-piti po. May mga sakit sa katawan ka bang nararamdaman? Ano yun? Wala. Wala. Ano yung mga pagbabagong naidulot ng pagbubuntis sa'yo? So, nalagas po yung buho ko, tapos nag-dry freeze. Pag lalaki po yung... Ano-anong mga challenges ang kinaharap mo bilang pregnant woman? Yung parang mga yung mga struggle mo, yung mabilis magalit. nagkakaroon ba ng komplikasyon habang nanganganak? Nagkakaroon po ba kayo ng problema sa pagpapadali ng baby?
Nung nanganak po kayo, paano niyo po naiwas sa sakit ng baby? Okay po. Good day everyone. My name is Rip Denise Yanalyn F. Leanda. I'm from Group 5 and BSDA 2D. Ano pong pangalan nyo and ilang taon na po kayo? Ako si Yunelin Yanda, 45 years old. Paano mo na-realize na buntis ka na and ano-anong mga sintomas ang iyong naramdaman para masabing buntis ka? Kasi ako, hindi ako sanay na madili ang regla ko. Once na hindi ako naregla ng buwan na yan, ang ibig sabihin buntis na ako noon. Next question is, may mga sakit sa katawan ka bang naramdaman? Ano-ano yun? Wala naman, ano lang yun, yung parang dala ng pagbubuntis, maglilihi ka, nahihilo ka, nagsusuka. Ganon ang sign na buntis ka na. Next is, ano-ano yung mga pagbabagong nadulot ng pagbubuntis sa'yo? Siyempre, lalo nung naglilihi ako, hindi ako makagala, hindi makapunta kung saan kasi lagi akong nasusuka. Kaya ganun, sa bahay na lang lagi. Ano-ano naman yung mga challenges na kinaharap mo bilang pregnant woman? Challenge? Ano? Gusto mo magtrabaho, hindi ka na makapagtrabaho kasi nga, buntis ka. Hmm. Then, next is, nagkaroon ka ba ng komplikasyon habang nanganganak? Hindi naman, okay naman, normal naman yung panganak. Hmm. Nagkaroon po ba kayo ng problema sa pagpapadede sa inyong mga babies? Hindi. Kasi ano naman siya eh. Tawag doon. Yung yung nag-breastfeed pero pagdating ng 3 months, nagbuti na siya. Last question po. Nung nanganak na po kayo, paano nyo po naiwas sa sakit yung babies nyo? Siyempre, iwas sa tawag doon. Alagaan ng maayos ang baby. Padidiin ng maayos. Iiwas sa may mga sakit para maiwasan na magkaroon siya ng sakit. Thank you po sa pagpayag sa interview na to. You're welcome! Magandang araw po sa inyo. Ano pong pangalan nyo? Ako si Edna Lopena, Ilan po ang anak nyo? 5. Maaari nyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung mga sintomas na naranasan nyo po or naramdaman nung nagbubuntis po kayo? Ayun, ang mga naranasan ko, everyday ako nagsusuka, nahihilo, at ayoko ng malalansang amoy. Ayoko ng mga amoy na mabango. Yan. Sunod po na tanong. Pwede nyo po bang ibahagi sa amin bilang isang magulang na mayroong mga anak kung gaano kahirap ito? Napakahirap sa kalagayan ko na ganun, tulad sa akin, hindi ako yung normal na nanganganak, so mahirap sa akin kasi pinlis ako lagi. Ayan, so yung sa pag-aalaga naman, syempre working mother ako. So, napakahirap kasi dinadala ko pa sa school yung aking mga anak. Pag maliit pa katulad ni Bunso dati, ayun, dinala ko pa sa school, ako yung nagtatrabaho. Ano pong may papayo nyo sa mga
kababaihan na nag-aanak tulad ng mga teenage pregnancy po? Ayun, ang may papayo ko na wag sila magmadali sa ganung bagay kasi mahirap yung maaga na nag-aasawa, maaga na bubuntis kasi nagkakaroon din ng diferensya ang isang babae pagka maaga sila na nanganganak, lalo na kung sunod-sunod ang kanilang panganganak. Yun lang po at maraming salamat po sa inyong pakikipag-kooperasyon. Maraming salamat din po. Pang-apat na anak na to. Pwede niyo po ipakalagay ng mga. Yung pangalan ko is grade 10 sa ngayon, sa society. Tapos yung pangalawa, si James, grade 6. Tapos yung bunso, 1 year old, license. How you realize you are pregnant? Tagal po. Itong huli, hindi ko talaga ano talaga, wala lang, parang hindi namin inasa. 5 months ko na siya nila. Did you tell me pain to the pregnancy? So, hindi na pang invest na ngayon What changes the pregnancy brings to you? yung katawan mo, yung yung hormones mo, iba-iba. Yung ugali mo, yung ugali mo. What are challenges you encounter as a pregnant? Ulit, What are challenges you encounter as a pregnant woman? challenge nila. Mga challenge. Wala akong kasama sa mga challenge naman. Did you encounter any complication while giving birth? Yes. Lalo na sa ulit. Kasi ano siya eh. Nahirapan na siya sa kanya. Dahil yung tulungan ko na iwan. Dahil one time, Does you have any problem while breastfeeding your baby? Naramdaman ko ba na ikaw nagpapadede ko? lagi ako dito. Tsaka naman yung pagkasobra. Kasi nagpapag-breastfeed pa ako. Kaya lalo ko nangyayari. Nung nanganak po kayo, paano po naiwasan yung sakit na IES? Ay, ano, sa bakit hindi ko siya makaramdaman eh, lalo na yung pain. Depende siguro sa ano, sa pain tolerance naman. Pero sa akin kasi, hindi ko na ano yung Ano po yung mga i-advise ko sa mga young adults? nako. Sa mga yan, mga bata, sabi ko kasi, yung life nyo bilang isang dalaga, bilang bata. Kasi once na nag-business kayo, ay ang dami mo bago. Sobra. Lalo na sa mga babae. Lalo na sa pangatawan, sa lifestyle nila. Kasi, siyempre, gugugod nila yung sarili nila.